Mga kaubayan, kasalukuyan kasama ko si Nining at kasalukuyan po namin pinag-usapan yung kanyang tugatoy. Hindi naman napulingid sa inyo mga kaubayan yung maitsura ng tugatoy ni Nining. Ganito po ang tugatoy ni Nining. Ayan po. Yan ang mga tugatoy ni Nining. Mahaba at mataba. Matataba, mahaba, malalaki, matitigas, mahaba. Yan ang pampasaya ni Nining sa kanyang asawa. Ipakita mong buo, Ning. O yan. O. Tapos ipaliwanag mo kung paano mo ginagamit yan. Ginagamit po namin ito ng 2 basong tubig po na malinis. Tapos ilaga po ito. Hanggang 1 baso pong tubig ang matira bago inumin po ito. Pero hindi lang po ang matanggal niya po yung kanang gabi sa mga asawa. Pati yung barado ang mga ugat po. Ito ang number 1 din po ito, nagagamot niya sa Prostate. prostate cancer po. Barado ang mga ugat ng mga lalaki. Padaluyin niya po ito. Ulit-ulitin po ninyong inumin po ito. Marami pong sakit na nagagamot niya din po. Bukod sa panggabi po ng mga asawa. O ito po, tignan nyo, nabubuhay po. Hindi kuluntoy po, pabuhayin niya yung mga kuluntoy po dyan. Ito kasi yung asawa ko noon, kuluntoy. Pero ngayon, hindi na naging kuluntoy, talagang buhay na buhay po tuwing gabi. Yan po. Ganon mga kaubayan. Yung asawa ni Nining noon, nung di pa natutuklasan ito, nung mga nakakarang taon pa, matagal na, bata pa, pero kuluntoy na yung kanyang butotoy. Pero nang dahil sa tugatoy na ipinapainom ni Nining, yung lalong tumibay ang kanilang samahan, mga kaubayan, bilang mag-asawa. Kasi tumaba, humaba, tumigas, sumigla, mga kaubayan. At nasundan pa sila ng anak, yung bunso niya, na wala dito. Oh, sa edad niya mga kaubayan, na ilang taon na yung bunso mo? Magdudusi na po. Oh, tingnan nyo mga kaubayan. Yung bunso niya 12 na na. Sa edad niya na yan, nagkanak pa. Kaya yan, mga kaubayan, tugatoy, pampahaba, pampataba. Ayan ang tugatoy ni Nining. Pagmasdan nyo mga kaubayan. Ito po, kaya mabuhay po siya o kahit na sa lupa na po, buhay na buhay pa po. Yan po ang nakukuha sa tugatoy po. Pabuhayin niya, pasiglayin niya po ang mag-asawa para tuloy-tuloy ang saya. Yun. Yun po ang testimony ni Nining tungkol sa tugatoy mga kaubayan. Ito naman mga kaubayan, yung bunga ng pandan. Gamot sa ubo, hika, UTI, kidney stone, prostate. Yan, kung may prostate, UTI, kidney stone ng isang tao, hindi po tinitigasan yan. Kaya laging magkasama ang bunga ng pandan at ang tugatoy. Ito po siya mga kaubayan, kinakain na nga namin pag hinug na eh. Yan o. Yan. Tanungin po natin si Nining kung paanong paggamit nila ng ganito mga kaubayan. Ilaga po namin manong ito. Ilalaga po namin tapos pero pakuluan ng pakuluan po para masyadong malaga. Para gamot niya po ang kidney stone, UTI, pati ubo po, hika. Marami din pong magamot nitong pandan na lalaki po, bunga ng pandan na lalaki. Mabisa po itong gamot po. Ito po ang mga gamot na hindi po namin binibitawan na gamot po dito sa bundok po. Kasi talagang subok na namin po ito. Bihira po kami, hindi po kami bumibili ng mga gamot pag UTI at kidney stone, hindi po. Ito po ang aming iniinom po. Pandan na lalaki. Pati bugas na Pati ito po. Ito rin ang mabisa pong gamot sa ubo po ito. Yung pinagkapitan niyo po nito. Ito po mabisa po sa gamot at pampababa din po sa dugo. Yung mga high blood po. Yan mga kaubayan.
Kaya napakarami pong nagagamot nitong bunga ng pandan lalaki. Kaya magkasama po lagi yan, itong bunga ng pandan lalaki at ng tugatoy. Kasi po, kung may UTI ang isang tao, kidney stone, prostate, ay hindi po tinatayuan yan. Kailangan gamutin niya muna, kaya sa pamamagitan ng bunga ng pandan na ito, ay gagamutin niya muna po yun mga kaubayan. Pag nagamot na niya po yun, sa kakauminom ng tugatoy, yun na. Magiging mataba, magiging mahaba, magiging matigas, magiging masigla. Ang bututoy mong kuluntoy, yung mga bututoy mong ganyan na, ay biglang tatayo yan, biglang tataba. Mga kaubayan, kasi nagamot na yung karamdaman mo eh. At kaya isunod mo naman yung tugatoy. Yan, ganyan po kabisay ang mga halamang gamot na yan. Mga kaubayan, marami pong salamat.